Good morning, everyone. This morning, from in my morning routine, it's my morning routine every day. I'm already in Exodus 30, verse 11 to 16. So, the message here in Exodus 30, 11 to 16 is all about tax to be paid in the tent with the presence of God. So it says here, ang Ginoo nagsiling kay Moises, kung magpang-isip ka sang mga tawo sang Israel, ang tagsa ka tawo kinahanglan magbayad sa akon sang bili para sa iya kabuhi agud nga wala sing halit nga magaabot sa ila samtang ginahimo ang pag-isip. Ang tagsa nga nalakip sa pagpang-isip dapat magbayad sang balayran nga ginapangayo suno sa opisyal nga talaksan. Ang tagsa nga dapat magbayad sinisubong nga dulot sa akon. Ang tagsa nga naisip sa pagpang-isip nga nagaedad sang 20 ka tuig paibabaw magabayad sini nga kantidad sa akon. Ang manggaranon hindi magbayad sang sobra o kun ang imol sin kulang. Kung magbayad sila sini nga kantidad para sa ila kabuhi, tipunon mo ini nga kwarta halin sa mga tawo sa Israel. Kagamiton ini sa pagtipan sang tulda sang akong presensya. Ini nga buhis amo ang kabayaran para sa ila mga kabuhi kag magadumdum ako sa pag-apin sa ila. So before sa ng verse 11, the verses is the chapter 30 verse 1 to 10 the message is ang altar sang insyensyo. And I just read the chapter 10 says, magkaisa sa isa ka tuig si Aaron magahiwat sang seremonya sa pagtinlo sing altar paagi sa pagbutang sang dugo sang sapat nga ginhalad para sa sala sa apat ka mga sungay-sungay dapat paghimuon inita sa tagsa ka tuig sang tanan nga mga kaliwatan nga magasunod kinahanglan manginbala gid ini nga altar nga nahalad sa akon sang Ginoo. Okay, hindi naman wala namang iba naman yung message sa tax para sa tent with the presence of God. Pero yung hindi ko lang talaga hindi ko masyadong intindihan. It's like as literally sa pagkaintindi ko si God ay nanghihingi ng kabayaran sa bawat tao for their life. So I don't know what's that mean exactly, but sana meron makapag-explain ito na Bible scholar, a pastor, kung anong ibig sabihin nito. Pero for my own understanding, okay, forgive me Lord, I don't have to understand it for my own understanding. I need to depend on the Holy Spirit to interpret these verses. Pero sa opinion ko, baka dito kinuha ng ibang religion yung sa belief nila na pag namatay ang tao ay kailangan lang nilang gawin ay magpamisa at magbayad ng pamisa sa pari para makabawas ng kasalanan nila, para maalis yung kasalanan nila at mabayaran ang kaluluwa nila para mapunta sa langit. So the more na magbayad lang sila palagi, magpamisa lang sila palagi, maliligtas na yung kaluluwa nila sa impyerno. But we all know in New Testament na itong mga ito ay hindi na talaga pinapractice for
the latest life nowadays kasi after New Testament, when after Jesus Christ came to save us from eternal death, nawala na ito. The only thing we need to believe is John 3:16 and John 14:6. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, so that whosoever believeth in him should not be perished but have everlasting life. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one could come to the Father but by me. And that is Jesus Christ. So Jesus Christ is the one who's saying that I am the way, the truth, and the life. So yun lang ang dapat natin gawin. We repent our sins and accept Jesus Christ, believe in him that he died for us. And this one that it says the people should pay for the price of their life, so that I don't know how to explain it, yung bad thing na mangyari sa kanila ay hindi mangyayari dahil binayaran nila yung buhay nila para maligtas. Parang ganun yung pagkaintindi ko. So it's from the Old Testament. In the New Testament is different now. It's Jesus Christ pay for everything already. So we pagkaintindi ko lang dito, siguro it's all about the tithes. I don't know. Sana may makapag-explain na Bible scholar for this. Kasi parang hindi ko alam na mali yung sinasabi ni Lord. Kasi siya yung nag-create sa atin. Siguro yung pagkasulat nito ng I don't know right who interpret this Bible version. Ewan ko lang. Hindi ko alam. Basta nabasa ko lang to. It's my daily routine. My daily routine in the morning that I read the Bible to talk to God. I talk to him, and then this is the answers from him. And I start from Genesis, so I'm already in Exodus. So I want to read it from start until I could finish it, the whole Bible. So ito yung nabasa ko. Actually, from Genesis, I have read some other verses also that it's confusing to understand actually. So sana merong makapag-explain ito sa akin. Sa atin lahat. Kasi it's really confusing. So yun lang. Share ko lang kasi na curious ako, na bothered ako sa nabasa ko. Yun lang. I hope mapanood ito ng ibang maybe meron silang explanation sa verse na to. Okay, yun lang. Thank you for watching. Sana pinanood nyo until the end. Bye-bye. And God bless you all. And don't stop believing in God because He is our Creator. And He is the most powerful and can do the impossible to possible. Kaya huwag tayo magduda sa kanyang kapangyarihan. At siya lang nakakaalam kung anong ibig sabihin ng lahat ng sinasabi niya sa Bible. Yun lang. Let's go on praising God and love Him and believe in Him, especially Jesus Christ as our personal Savior. Okay, God bless you all and keep believing.